Patuloy ang paghahanda ng Commission on Elections kaugnay ng SK at barangay elections sa darating na Oktubre 28. Kaugnay nito, mahigpit na ipatutupad ng COMELEC ang gun ban upang tiyakin ang maayos at tahimik na proseso sa panahon ng halalan. Si Benj Bondok ang ating tagapagbalita. Sinimulan na ng Commission on Elections ang pag-iimprenta ng mga balotang gagamitin para sa barangay elections sa susunod na buwan. Ayon sa ahensya, nakapag-imprenta na ng nasa mahigit 2 milyong balota ang National Printing Office sa loob lamang ng 3 araw. Inaasahang matapos ang pag-imprenta ng nasa 52 milyong balota sa loob ng 28 araw. Umaasa ang ahensya na walang magiging aberya sa pag-iimprenta ng mga balota kasabay ng pagdadala ng mga election materials sa mga probinsya. Gayunpaman, hindi pa kasama sa mga balotang ito ang para sa Sangguniang Kabataan o SK elections dahil nakabinbin pa sa Kongreso kung itutuloy din ito sabay sa barangay elections. But, it insisted that there should be barangay election and we had to be prepared for it. Kaugnay nito, inatasan naman na ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV ang mga miyembro nito na walisin ang mga flying voters. Sasailalim sa training ang mga PPCRV volunteers. Hindi kasi katulad ng eleksyon nitong Mayo, balik sa mano-mano ang sistema ng halalang pambarangay sa Oktubre. Hindi naman na kailangan magsumite ng aplikasyon para sa gun ban exemption para sa barangay at SK elections ang mga nauna nang nabigyan nito sa nakaraang local elections nitong Mayo. Base sa Resolution 9735, pinalawig ng COMELEC ang bisa ng mga gun ban exemptions na inisyo noong Mayo hanggang Oktubre ngayong taon. Nanawagan naman ng COMELEC sa mga gun owners na sumunod sa direktiba ng ahensya. I am appealing again to the Philippine people that they should not carry firearms if they are not given any authority to carry them. Magsisimula ang gun ban para sa barangay election sa Setyembre 28, kasabay ng pagsisimula ng election period para rito. Para sa Telebisyon ng Bayan, Benj Bondok.